Wrong priorities, wrong Magkano sa pagpapag-message ng ito na content? ating mga kasamang local media at mga vloggers. At of course, ating mga kababayan na dito ngayon. Nandito tayo ngayon ang kapiling natin sa ating pagbato na may isulat sa tayo mga Atty. Rodriguez. At ngayon po ay bibigyan natin mga katanungan na nais po ninyong ipanting habang nandito ang ating Atty. Rodriguez. And with that, unahin po natin mula po sa bayan ng Tarlac, si Sir Bert Dugo. Magandang hapon, Tolit, Wix. Ano na po kung katanungan tungkol doon sa pagpapaglaman ng JPNP, si General Marquez. Kung gusto okay na, bakit ang Doha, kung legal ng Doha. Ano po ang retroactive effect dito? Pag nakapasa yung inyong proposal na isang napakalagang atas na yung platform. Ganun po, sir. Salamat. Magandang hapon ulit. I think you're referring to the move to reimpose death penalty. Wala akong epekto yun dahil yung death penalty o anumang batas na anumang panukala na maisa sa batas, ang application po nito ay prospective. Hindi po pwedeng parusahan o maparusahan yung mga nagawa or ginawa prior to the enactment or passage of any law. So wala pong hindi po siya maapektuhan nun. But as you as a former police officer, I understand your sentiment and I feel the same as a Filipino na talagang nakakasindak dahil lantarang mali yung ginawang pahayag ng hepe ng pambansang pulisya na tila ba okay lang ang yung ginamit niya example na nagdodroga yung mga empleyado para makadugtong o makadagdag ng oras at lumaki at madagdagan ng kita. Okay, sunod naman po natin kay Sir Miguel. Napang po natin Sir Miguel. Para po sa kaalaman ng Sambayan Pilipino, itinanong mo lang po kung sino si Atty. Rodriguez. Alam po. Ako po ay isang abogado, isang ama, at higit sa lahat ay Pilipino na may malasakit at pagmamahal sa bansa, may malasakit at pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino at galit sa korupsyon. Okay. Next natin si Ate Leslie at Leslie Plus.
Afternoon. Pag sakali po, naipasa po yung death penalty, hindi po kaya ito maaaring maging tabiwan sa pag-ibig kasunduan ng karapatang ng tao. Hindi naman, dahil ang pinaparusahan natin dito ay yung nangaki sa tao. At marami tayong kapitbahay at Belvi na nag-i-impose pa rin ang capital punishment o death penalty. Sa katunayan, merong nahatulan kamakailan sa bansang Singapore na ang Singaporean Iranian na nasangkot sa droga at nahatulan ng kamatayan bitay. Ganon din sa Vietnam, last week ay binid isang dating mataas na opisyal nila na nasangkot sa pagkananakaw ng bilyong halaga rin ng Vietnam dog, yung kanilang pera, ay nahatulan din ng bitay. So, nakikita natin na hindi naman ito bago. Ito yung nagaganap na at nangyayari sa iba't ibang mas progresibong panig ng mundo. So, I don't think we'll be violating any international commitment here. Okay, ultimately. So, next naman po natin at final na magtatanong ng ibang Ibasis Capitals. Magandang po, attorney. Maganda ako, Dan. Attorney, kung sakasakaling po ay tagali ng kababayan na kayo po ay mailoklog bilang senador, maasahan po ba ang inyong suporta bilang isa sa mga titindig para kayo ng GP Sara bilang didipesa para kay dating mahal na Vice President? Matagal na akong nagbibigay ng pahayag in support of Vice President Inday Sara Duterte, but most especially and more importantly, Dan, ang ating dapat ipagtanggol dito ay yung mandato ng 32 milyong Pilipino na malaya, demokratiko at na nagpahayag ng kanilang pagpili, pagsuporta kay Inday Sara bilang pangalawang Pangulo. Yan ang nakataya dito. Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. But what is under attack here is the office of the Vice President as an institution. And what is at stake here ay ginababoy ng iilang grupo sa Kongreso ang higit na sa 32 milyong mandato na binigay ng Pilipino. Iyan ang dapat nating protektahan. Let us defend and protect the 32 million Filipinos who have given their mandate lawfully, legally, and constitutionally to Vice President Inday Sara Duterte. Okay, last question po, Artie. Nasa parapakan po yan po niya yung resolution number 7, which is 1987 Constitution. Sir, paano pa ang bubuhay po sa kanil po ay kailan ng taon bayan na may po ay isip? Kinakailangan we have to make enough alliances na makapagpasa rin ng counter resolution na isang tabi na yung concurrent resolution number 10 and let COA do its job. Yung COA dapat ang nag-audit. Yung Commission on Audit dapat ang nagsasabi na yung paggamit ng pera ng isang ahensya, ng isang politiko, ng isang mambabatas ay naaayon doon sa COA auditing rules and regulation. Hindi yung mismong gumamit ng pera ang magsasabing okay yung paggamit niya ng pera ng taong bayan. Last final question po, Atty. Ano masasabi niyo kayo dito po sa ginagawa po ng mga kalula na natin po sa kaibigan niyo pa kayo na itong pa tapos nakita ko lang yung mga picture ko ng mga politiko. Ano po ang masasabi po rin? Yung ayuda, maganda yan kung yung tunay na layunin. Pero pag ginagamit na bilang political tool, itong ayuda, wala na, masamang-masama ito. Ang ayuda ngayon ay ginagamit na bilang isang legalized vote buying. Yan na ang purpose ng ayuda ngayon, hindi na magbigay ayuda, kundi bilhin na yung pagkatao, dignidad, karangalan at boto ng mamamayang Pilipino. Okay, Atty. Pagkamating na sana, ipagtignan natin, tignan natin mga kasama pa. Tinatawagan po natin yung kababayan tayo ng PH. Ang hero ng Federal Memorial Medical Center.
Magandang naman po natin lahat po ng Father Rodriguez po nito po. Ito po sa tinatanong namin ng mga supporters po namin sa online community. Ay bakit daw po kayo hindi pumunta sa exercise nung nakaraan kasagsagan po ng sa keyboard power na sinusulong po. Ay lalo po. Sapagkat yung ginagawa nating pagkilos ay nasa iba't ibang lugar ng Metro Manila at ng bansa. I been to different places while you were doing your protest rally in EDSA. At kami naman ay nandoon din sa Veterans Memorial Medical Center at noong nakaraang Sabado ay nandoon din kami nagmarcha sa lansangan ng Maynila hanggang kami ay nagkaroon ng maising programa diyan naman sa Liwasang Bonifacio. But I am with the group who are in EDSA sapagkat yan naman lagi ko ang sinasabi, I encourage all and every Filipino na makilahok, makialam at iparinig ang inyong tinig hanggang ito ay isang malaya at mayapang pagtitipon kagaya ng ginawa ninyo sa EDSA. Another issue po, kayo po ba sir ay nakapunta na maging diversity po ni Vice President sa kung sakaling may isang mapapok sa Senado, communication na pinangunahan po ng Wala naman siguro magiging problema sa panig ko sapagkat kagaya na ng tinanong din Dan kanina, I have been making my statements in support of Vice President Inday Sara Duterte, and I've been making statements in support of the mandate of the 32 million Filipinos who voted her into office as our duly elected Vice President. Yan ang dapat proteksyonan. Yan ang dapat respetuhin at patuloy doon sa panawagan ng hakbang ng mahisog to uphold, respect, and defend the Constitution. In so doing, we have to uphold, respect, and defend the mandate freely given by the 32 million Filipinos who voted for Inday Sara as our Vice President. Magandang hapon po, attorney. Tanong na po ito galing sa isang viewer. Ito po yung tanong niya. Professionalism pa ang natawag. Ang patuloy na pagiging neutral ng mga militar na issue na ating ang isang pinuno dahil ito daw ay isang political issue lamang. Well, you have to understand, iba talaga yung disiplina ng ating sandataang lakas o yung ating armed forces. And I think, yung kanila lang, basta they will just observe and what's happening, they will adhere to their constitutional mandate. Kung ano man yung kanilang gagawin, we can only hope for the best. We can only hope for the best. Okay, thank you, attorney. Una naman po sa representasyon ng pangikista at magsasaka sa buong sa Luzon, kinatawag po natin si Mr. Ray. Ito po yung nagkakaroon po sa gagawin yung batas na sinasabi ninyo na katawalan ng Pilipinas. Ang sa akin po, alam naman po natin mangyayari sa upang ito ang walang mama sa popular ng puno pagpasok siya ng mga buntuan at tinatakulan ng ating kanilang mga bagay. Tapos ang mga mamamayan po ay nakapagpasaan nila na di ang araw at panahon. Ang tubig mahal sa ekulusok si Mama. At ang mangyayari sa probinsya ay mangyayari dito. Mga pumili siya man sa pagsektor yung kakaroon bagong presyo. Hindi na yung pag-convert ng mga lupa. Mga pag-convert natin, dapat na tayo susunod na internasyon. Sa nilakabuhan lang, magtatay. Salamat, Mang Ray. Tama po yun. Matagal nang nakabinbin. I think nakalusot ito sa Kongreso, pero matagal nang nakabinbin sa Senado. Pero napapanahon na ipasa natin yung National Land Use Act. Pinagalaman may batas tayo yan to categorize the use of our resources, especially yung land. Para hindi naman yung agricultural land, basta-basta na lang kino-convert
eco-residential na nagsasakripisyo ang ating agricultural industry. Palaki ng palaki ang ating populasyon. Subalit paliit ng paliit yung lupang ating sinasaka. O dapat napapanahon ng maipasayan yung National Land Use Law. Sakayin ako doon sa iyong panawagan. So, uling question po from Kuya Joel Saksi. Maganda dapat po, Atty. May statement po si Congressman Barbers na mga daw po ay matawag yung vloggers ang bumuhula sa 4. Ano po masasabi? Baka naman expression lang ng expression lang ng disappointment ni Congressman Miss Barbers dahil siguro nagiging highly critical yung ilan o karamihan sa mga vloggers. But I think he as a lawmaker know very well na that would amount, that could amount to prior censorship that is not that is prohibited rather under our constitution. That is within free speech and freedom of expression. If it is merong vlogger or vloggers na nanalbahe sa kanya o sa kanila, nandiyan naman yung ating korte, nandiyan naman yung mga batas na sa tingin niya pwedeng gamitin. Yung cyber libel, nandiyan, kompleto naman yan. Okay, maraming salamat na Atty. Meron po ba mga katanungan? So, kung wala hingan po natin ang kanyang final message ng ating Atty. Vico Reyes bilang ating patuloy ngayon dito po sa ating Atty. Maraming salamat tuhod dahil kagaya na sinasabi ko pag ako'y nag-iikot, malaking bagay na nandito yung mga local vloggers dahil hindi naman tayo yung politiko na nagbabalik-balik lamang sa pwesto o kilala na o tanyag. Kaya ako ay nagpapakilala, umiikot sa buong bansa at pinapahayag ko kung ano yung aking nais gawin kung sakasakaling ako ay inyong tangkilikin at pahiramin ang inyong mandato para maging senador pagdating ng May 12, 2025 election. Ganun pa man, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon at muli ko tayo magkakaharap-harap. Mabuhay, magandang hapon. Okay, sige po, at sabi ko na sa proyekto, pakilala po natin sa mga manisok ni Atty. Vico Reyes at dinatag po po na sa uli mataan si Mayor Elsie Gervasio. At siyempre, manisok convener po ng Central Luzon at napakasami pong qualification. Pero, iisahin ko na lang, Dr. Nelly Maliti. Represent po ang ating community dito po si Sir Michael po ang ating konsiyan. Ito lang po ang ating gawin. Okay, with that mga kababayan na issue, maraming salamat po. Mamaya, meron po tayong local leader forum at meron din po tayong press conference doon. Mabuhay ang bansa kayo. Maraming salamat.